Pakiusap, turuan mo ako ng ehersisyo para sa sciatic nerve na bumababa sa binti kapag ito ay masakit, namamanhid o parang tinutusok. Sa video na ito, ituturo ko kung paano maibsan ang sciatica sa bahay gamit simpleng ehersisyo. Makakatulong ang video na ito sa lahat, lalo na kung may inflamed, irritated o compressed na sciatic nerve ka o kung may herniated disc ka sa ibabang likod. Ang maganda rito, hindi mo kailangang bata, payat o sobrang flexible para magawa ang mga ehersisyong ito at mapabuti ang kalusugan ng mga ugat mo. Maraming nagkakaproblema sa sciatic nerve dahil ito ang pinakamalaking ugat sa katawan, ito ang pinakamakapal na ugat. May sukat ito na halos 2 daliri at umaabot sa buong binti. Ang mga ehersisyo na gagawin natin dito ay para mapalaya ang mga pangunahing bahagi na nagko-compress, nakakairita at minsan ay nagpapamaga sa sciatic nerve. Hindi ko maintindihan kung bakit gulugod at piriforme lang iniisip ng tao. Samantalang pwedeng galing kahit saan sa binti ang problema sa sciatic nerve. Sige, mansibula tayo mula itaas pababa. Ang unang pagkakaipit ay sa gulugod mismo, sa foramen, ang maliit na butas na dinadaanan ng mga nerve root ng sciatic nerve. Hihiga ka ng nakadapa. Mahalaga na ilabas ang mga paa sa gilid ng kama, sofa, o kung saan ka man nakahiga. Ilagay ang mga kamay sa linya ng mga balikat. Pwedeng mas malapad o mas dikit. I-relax mo ang likod, ayoko maglagay ka ng puwersya sa likod, sa braso lang ang puwersya. Dahan-dahang yunat ang mga braso at tingnan kung hanggang saan ang kaya mo nang hindi pinipilit at nang hindi sumasakit. Bumalik. Walang pagmamadali. Marami ang nakakaramdam na parang nagdidikit ang gulugod. Parang isang blok o buo lang. Isang bahagi nakakaunti ang galaw. At di dyan mismo nagmumula ang sciatic nerve. L4, L5 at mula sa sacrum. Ulitin mo ito ng 10 beses ng dahan-dahan. Sa loob ng 10 galaw na ito, para bang ginagawa natin ang pagpapaluwag, inaalis ang bara, nilalagyan ng grasa ang dulo ng ating gulugod. Gagawin mo ito ng 10 beses, pagkatapos ay mapapahinga ka at ulitin ang set na ito ng 3 beses. 3 set ito ng tig 10 galaw. Pag natapos mo ito, parang bagong ibabang likod mo. Maganda ito para sa lumbago. Ang piriformis nakalamnan ng pangalawang dahilan ng pagkakaipit ng sciatic nerve. Huwag mag-alala, gagawin natin itong pagpapaluwag ng kalamnan ng madali para sa'yo. May kilala akong mga tao na na-trauma dahil sa malalalim na masahe na minsan ginagamit pang siko at hindi naman talaga nakakatulong. Bagkus, mas lalo lang tayong sumasakit. Ang gagawin natin ay banayad na pag-unat at pagkatapos ay unti-unting magre-relax ang piriforme dahan-dahan sa isang komportableng paraan. Tatayo ka sa tabi ng isang upuan. Ilagay mo sa ibabaw ng upuan ang paa sa side na gusto mong paluwagin ang piriformis. Dahan-dahang ikutin ang katawan sa kabilang side hanggang maramdaman ang komportableng pag-unat sa puwitan. Dapat maramdaman mo ang pag-unat na parang nag-iinat. Huminto dito. Ilagay mo ang kamay mo sa labas ng tuhod. At nang hindi ibinabalik ang katawan, panatilihin mo ang posisyon na yan. Tapos maglagay ka lang ng kaunting lakas sa pagtulak ng tuhod sa kamay, parang itinutulak mo palayo ang tuhod. Mararamdaman mong nadigising ang mga kalamnan dito. Kung nakakaramdam ka ng kahit anong hindi komportableng pakiramdam, bawasan mo lang ang lakas. Bibilang tayo hanggang 5. Mag-relax ka ng todo hanggat kaya mo, lalo na sa bahaging ito. Ulitin natin, gamitin ang lakas mo at itulak ang tuhod sa kamay. Damhin ang kalamnan sa glute at kwitan na gumigising. At mag-relax ka. Kung nawala ang pakiramdam ng pag-unat, ikutin mo lang ng kaunti pa hanggang bumalik ang pag-unat. At ulitin mo, lakas pa. Mabilang hanggang 5. Mag-relax at ulitin ng 5 beses bawat binti. Dito, bukod sa pagbawas ng sakit, pagbawas ng pamamanhid at ng pangingilig, mararamdaman mo rin ang init na bumababa papunta sa binti. At ito ang pagpapabuti ng sirkulasyon na kasabay ng pag-relax ng mga malalalim na kalamnan. Paikutin mo ang isang bato mula sa rete. Halos 10 taon na ako sa YouTube at ngayon ko lang ituturo ang galaw na ito. At sinisiguro ko na hindi mo pa nakita ang ehersisyo ito kahit saan, kahit sa internet or sa labas nito. Ang gagawin natin ay palalayain ang lahat ng punto ng pagkakaipit ng sciatic nerve sa tuhod at sa bukong-bukong ng sabay. Ang sciatic nerve ay nahahati sa dalawa dito sa likod ng hita, malapit sa tuhod.
Ang isang bahagi ay dumadaan malapit sa ulo ng fibula. Itong buto sa labas ng binti. Ito ang punto. Isang napakahalagang bahagi para sa sciatic nerve. Sa tingin ko, mas mabuti kung sa kabilang panig ko ito ipapakita para makita mo. Dito sa bukong-bukong, ang dalawang bahagi ng sciatic nerve, ang isa ay dumadaan sa likod ng bukong-bukong malapit sa sakong at ang isa naman ay dumadaan sa harap. Ayon, sa harap at likod ng bukong-bukong. Ang paraan para magawa nating i-relax lahat ng mga puntong ito ng sabay-sabay ay umupo ka ng maayos at siguraduhin nakatapak ng maayos ang paa mo sa sahig. Mas maganda kung uupo ka sa dulo ng upuan. Magpo-focus ka sa galaw. Bigyan pansin mo ang maliit na daliri, tingnan mo. Itataas mo ang maliit na daliri. Ilayo mo ito sa sahig hanggat kaya mo. Tapos, itulak mo ang maliit na daliri pababa sa sahig hanggat kaya mo. Gumagalaw ang bukong-bukong mo, pero nakapokus ka sa maliit na daliri. Gagawin mo itong galaw ng dahan-dahan hanggat kaya mo. Ang pinakamalaking galaw na kaya mo sa loob ng 30 segundo hanggang 1 minuto. Ito ay magpapagalaw, maglalagay ng parang grasa, at magpapalaya sa lahat ng mga puntong dinadaanan ng sciatic nerve. Ang ulo ng fibula dito sa itaas at ang 2 puntos sa bukong-bukong sa harap at sa likod. Gawin ito ng 30 segundo hanggang 1 minuto bawat binti. Mas gumanda pa ang 3 ehersisyong ginawa natin ngayon para paluwagin ang mga punto sa daanan ng sciatic nerve ay pwede mong gawin 2 o 3 beses kada linggo. Pwede mo rin itong gawin sa binti lang na masakit, pero mas maganda kung pareho mong gagawin sa 2 binti. Ngayon, ang susunod na ehersisyo ay nagpapabuti sa buong paggana. Pinapaganda ang kalusugan ng buong sciatic nerve mula simula hanggang dulo. Kaya, mahalaga na gawin natin ang ehersisyong ito araw-araw, lalo na habang hindi pagganap na maayos ang sciatica. Ito ay technique ng neural mobilization. Isa itong technique na nagsisilbing magtanggal ng mga pagdikit-dikit na naipon natin buong buhay natin. At ang technical na pangalan nito ay pagpapabuti ng neurodinamika. Maghahanap ka ng lugar malapit sa pader, hihiga ka, pwedeng sa sofa, kama o kahit sa sahig. Ipakikita ko ang pinakamabisang paraan para sa mobilisasyon ng sciatic nerve. Kaya mag-ingat sa mga detalye. Medyo kakaiba ang technique na ito kumpara sa mga nakita mo na dito sa channel. Unang hakbang ay humiga malapit sa pader. Pangalawang hakbang, itaas ang ulo. Kaya pwede kang gumamit ng unan, 2 unan, o yung unan na hugis, kalso, di ba yung unan na tatsulok. Ang mahalaga ay mataas ang ulo mo. Nakapilipit ang isang binti. Iuunat mo ito at ipapatong ang sakong sa dingding. Kita ba ang paa? Oo. Hilahin mo ang paa papalapit sa'yo. Ganito. Gawin mo ang galaw na to at tingnan kung ano ang nararamdaman mo sa likod ng binti. Kapag masakit o masyadong mahigpit, ibig sabihin malapit ka sa dingding. Lumayo ka ng kaunti kung ganito ang nararamdaman mo. Kung ikaw, tulad ko ngayon, ay walang naramdaman, walang pag-unat, ibig sabihin masyado kang malayo. Kaya, lumapit tayo ng kaunti sa dingding. Ipatong ang sakong, tuwid ang tuhod at hilahin ang paa. Ngayon, mararamdaman mo ang pag-unat. Sa posisyong ito na walang sakit, gagawin mo ang galaw ng paa. Turo, flex, unat, chiklop. Unat, baluktutin ang paa. Gawin ito ng dahan-dahan, walang pagmamadali. 60 beses huminto palagi kapag nakakaramdam ng pagod o kapag nararamdaman mong umaangal ang siyatiko. Magsimulang makaramdam ng pananakit. Magsimulang makaramdam ng pamamanhid, pangingilig. Ibaba mo ang iyong binti, hintayin mong mawala ang pagod, ang sakit, ang pamamanhid at ang pamumulikat. Pagkatapos ay bumalik ka at tapusin ang 60 galaw. 60 beses sa bawat binti gusto mo pang gumaling lalo? May mga kalamnan na kapag napuno ng tensyon, ginagaya ang sakit ng siyatiko. Ipinapakita ko dito sa video kung paano madaling mapabuti ang kalamnan na yan. I-click lang sa screen. Kung makatulong ako, paki-share ang video na ito sa kakilala mong may siyatiko, pamamanhid ng binti, nararamdamang gumagapang o may lumbar hernia. Yun lang ang healing ko. I-share mo ang video sa mga nangangailangan. Hanggang dito muna ako. Malaking yakap, hanggang sa muli.